Hi guys! Good morning! Today is another day. Sunday ngayon, yes, may trabaho ako pag weekend. Minsan wala, pero most of the time meron. Anyways, bago tayo pumasok or bago ako pumasok sa trabaho, meron akong iba-vlog na naman sa inyo. At ito yung ano-ano yung mga natutunan ko. Ayan, ang dami kong natutunan talaga sa buhay. Kung bakit ako nagsumikap talaga na magkaroon din ng sarili kong pera. Okay. Pagkakamali ko na rin. Nagkaroon din naman ako ng mga pagkakamali sa buhay. And one thing na natutunan ko talaga sa buhay ko is never ever na umasa ka sa iba. Lalo na pagdating sa pera. Dahil napakahirap umasa ng kaperahan mula sa ibang tao. Okay? Natutunan ko na magkaroon ng sariling pagpupursigi, sariling pagsisikap upang magkaroon ng pera. Dahil napakahirap, sabi ko sa inyo, kung ito para sa inyo mga kababaihan, kung kayo ay nakaranas ng ganitong pangyayari sa buhay, hindi ko alam kung ako lang to, pero ako, nakaranas kasi ako, naranasan ko kung paano ako mawalan ng pera. Naranasan ko kung paano ako mabuhay ng walang pera, okay? Kasi hindi naman kami mayaman, hindi naman ako anak sa mayaman, galing ako sa mahirap na pamilya at hindi ko kinakahiya yun. And yun nga, lumaki ako na naging observant, yun, napagmasid ako. Yan, nung bata pa lang ako, mahilig akong magmasid. Mahilig akong magtingin-tingin sa mga tao kung anong problema nila, kung anong mga mali, kung ano ang mga nangyayari sa buhay nila, bakit hindi sila magkaigis sa mga buhay nila, ganon. Ganon ang nangyayari. So, lumalaki ako, ang number one na nakita ko is pera talaga. Pera at kung bakit walang pera. One, yun nga, ang nanay ko is, nung bata pa ako, bata pa siyang nag-asawa noon. Hindi siya nakapagtapos ng elementary dahil inuna niyang mag-asawa. And wala din siyang maasahan sa kanyang pamilya. So, ang naging, siguro din is walang nag-advise sa kanya noon, yun. And, hindi rin siya naging mapagmasid on her own, So, bata pa siyang nag-asawa and ang naging pananaw niya sa buhay is mag-aasawa na lang, maghanap ng lalaking masasandalan para mabuhay. Sabi niya kasi nga bata pa lang siya parang 14, 15 ganyan ng mga time na yun na wala siyang matatakbuhan. Dahil nga hindi na rin hinikayat ang magulang na pag-aralin siguro nung time niya hindi niya naisip kung paano niya pag-aaralin ang buhay niya. Ganon, pag-aaralin ang sarili niya. Sabi ko nga, kailangan talaga maging observant ka. So, yun, hindi siya naging observant, yan, ganyan. Hindi siya naging observer, ganyan. Naging way niya is, sabi niya mag-aasawa siya para may masasandalan siya, may masisilungan siya. Which is, to me, kung wala kang masisilungan, bakit pag-aasawa nga hanapin mo? Hindi pag-aasawa nga hanapin mo kung wala kang masisilungan. First, ang unahin mo is, yung hanapin mo is yung masisilungan, hindi yung mapapangasawa. Hindi ka mag-aasawa dahil lang sa wala kang masisilungan. Which is, ang hahanapin mo is, yun nga, tutulungan mo yung sarili mo kung paano ka matutulungan ng sarili mo. Ganun yung naging pananaw ko sa buhay. So, ganun pa rin ang ginawa niya. Nagmamasid lang ako, growing up. Nakita ko, sabi ko, parang mali ang ginagawa ng nanay ko. Parang hindi dapat ganun ang ginawa niya. And sabi niya, kailangan niya na masasandalan para mabuhay kaming mga anak niya. Which is, inalis niya nga kaming mga anak niya. Paano katulong yun? So, sabi ko, mali talaga yung kanyang decision sa buhay. So, sabi ko, yun ang sabi ko nga kabataan ko pa lang is mahilig na ako magmasid. And mahilig ako magsulat-sulat. Yan, sinusulat ko yung mga nakikita ko, yung mga, ano tawag doon? Yung mga napapag-aralan ko sa ibang mga tao, yan, nasusulat ko yan. And yun nga, nakita ko na ang hirap umasa ng pera sa ibang tao. And hindi niya naisip yun. Hindi niya naisip na, dapat pala magtatrabaho din ako para magsusumikap din ako para magkaroon din ako ng sariling pera. Magtitinda-tinda ako halimbawa dito sa bahay para ako'y magkaroon ng sariling pera. Kung gustuin ko mang makatulong, okay, syempre tutulungan mo yung asawa mo, 'di ba? Yan. Magtabi ka pa rin ng para sa iyo. Yun. So, yun, naging aral ko yun sa sarili ko. And pagka-graduate ko nung high school, yun nga, medyo naligaw din ako ng sandali lang. Tapos, napabalik ko rin naman. So, yun nga, nawalan ako ng pera.
nung time na yun. Pero noon nga, nung nag-aaral ako nung high school, and kahit pagka-graduate ko nung high school, mahilig na talaga ako magtabi-tabi ng pera. Kasi nga, sabi ko, oh, itong perang ito makakatulong sa akin. So, na-discover ko na yun nga. Nag-ipon ako ng pera hanggang sa nabuntis ako. Nag-ipon din ako ng pera para sa pagka-anak ko is meron akong pagkukunan ng pera. Dahil sabi ko sa inyo, dahil nga naranasan ko na sabi ko, ang hirap talaga umasa ng pera sa iba. Imagine, yung nawalan ka ng trabaho, hindi mo alam kung saan ka sasandal. Siyempre may mga pangangailangan tayong mga babae. Hindi lang babae, kahit lalaki. Alam mo yung kahit napkin mo, hindi mo mabili. Dahil sabi ko nga, wala akong pera. And wala naman nagkukusa na magbigay sa akin ng pera, you know. Sabi ko, oh my God. So, na-realize ko na, ako pala dapat ang magpo-provide noon sa sarili ko. So, yun. Trabaho na naman ako. Para sabi ko, may mabili ko man lang kahit yung napkin. Basic necessities. Kagaya ng shampoo, conditioner, sabon, deodorant, ganyan. And napkin, napakahalaga niyan. Dahil tayo mga babae, nagdurugo tayo every month, you know. Yan. Kaya kailangan ng napkin, panty liner, ganyan. May mga lalaki na hindi nila alam yun. May mga lalaki na hindi nila alam na, paano kaya yun si nagdurugo kaya yun every month? Alam nila nagdurugo tayo mga babae, pero alam kaya niya na, kailangan ito na magsuot ng napkin. Basta wala silang common sense. Yung ibang mga lalaki, hindi ko naman nila lahat, So, hindi nila naisip, ano kaya ilalagay noon sa kanyang kapag nagdugo siya. Yun. Wala siyang care noon. So, sabi ko sa sarili ko, shit, na napkin, wala akong pambili, you know. Kaya sabi ko, inaral ko na naman. Sabi ko, ay, mali itong buhay na ginawa ko. So, sulat na naman ako. Sabi ko, nung gagawin ko, bakit parang mali na naman yata yung napasukan ko? Parang chaos yung napasukan ko, or gulo. Sabi ko, parang pinagulo ko lang, pinalala ko yung sitwasyon ng buhay ko. Pinahirap ko lang lalo yung hirap ng buhay ko. Para lang akong lumipat sa panibagong hirap, parang ganun, another level of hirap, ganyan. So, sabi ko, nung gagawin ko para makawala ako sa ganitong sitwasyon. So, yun, pagkapanganak ko, ang ginawa ko, na-discover ko, babalik ako sa pagtatrabaho. And ganun na naman ang cycle ko, trabaho, ipon. And then, yun nga, sabi ko, talagang kailangan ng trabaho at kailangan ng pera at ipon. Dahil ito talaga yung makakatulong. Yes, yun ang natutunan ko. And ang dali kapag may pera kang sarili. Kasi magagawa mo lahat ng gusto mong bilhin, mabibili mo lahat ng gusto mong bilhin, nang hindi mo iintayin yung taong hihingan mo ng pera kung kailan ka bibigyan, or kung may pag-asa pa ba na bigyan ka, or kung may himala na bigyan ka, you know. Kasi nga sabi ko sa inyo, may mga lalaki na hindi nila alam ang mga pangangailangan mo, or may mga lalaki na wala talagang kusa. Yun. Anyways, gusto ko pa sana mag-vlog, kaso is nawiwiwi naman ako. Ay nako. Kaya ayun, tapusin na lang natin at sa susunod uli. Alright, bye!